Kamusta? Ang pangalan ko ay Nika. 3 linggo matapos niya akong iwanan, tinawag niya akong masyadong mahirap para itabi sa kanya. Nakatanggap ako ng imbitasyon sa kanyang kasal, sa babaeng naging kabit niya. Binalaan pa ako ng kanyang ina, "Huwag mo kaming ipapahiya." Pero hindi nila alam na ako ang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang venue o na dumating ako sakay ng isang private jet. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Naglakad lang ako papasok at pinanood ang pagkawala ng kulay sa bawat mukha nila. Pero bago ang lahat ng yun, sinigurado muna nilang alam ko kung saan ako nakalugar sa mundo nila. At hindi yon sa tabi nila. Naranasan mo na bang itapon na parang basura ng mga taong dati humahalik sa noo mo bago matulog? Magsimula tayo doon. At nga pala, anong oras na dyan habang pinapanood mo ito? Ilagay mo sa comments. Nakikinig ako. Alam ko ang tulog na yon. Ang mahinang kaluskos ng kung anong dumulas sa ilalim ng pinto ng aking apartment na sinundan ng katahimikan. Nakayapak ako, suot pa rin ang aking uniforme ng nurse, nakaupo sa sahig kasama ang isang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Ang mga bayarin sa kuryente at sulat ng palugit sa upa ay nakakalat sa paligid ko na parang mga barahang inilatag ng tadhana. Kaya nang makita ko ang kulay cream na sobre sa sahig, napabuntong hininga ako. Akala ko ay isa na namang banta mula sa bangko o baka petsa ng pagdinig sa korte na nakalimutan ko. Pero nang pulutin ko ito, natigilan ako. Gold foil, makapal na papel, isa sa mga sobrang amoy mamahaling bridal shop. Binaligtad ko ito. Walang return address. Binuksan ko ito, nanginginig na ang aking mga kamay. Malugod kang inaanyayahan sa kasal ni na Mateo Reyes at Bea Santos. Napigil ang hininga ko. Si Mateo, ang asawa ko. Bueno, dating asawa. Ang lalaking iniwan akong nakatayo sa gitna ng aming walang laman na apartment na may tumpok ng mga hindi bayad na credit card at refrigerator na puro hangin ang laman. At si Bea, natatandaan ko siya. Siya yung sekretarya sa opisina ni Mateo, yung may mahahabang kulot na buhok at pilit na tawa na laging huli ng 1 segundo tuwing Christmas party ng kumpanya. Nagdadala siya ng matatamis na yema sa garapon at nakikipaglandian na parang nag-a-audition para sa isang teleserye. Ngayon, siya na ang ikakasal. Sa ibaba ng imbitasyon sa mabulaklak na sulat kamay ay may nakasulat. Umaasa kaming mananahimik ka. Doña Carmen Reyes. Siyempre, ang nanay niya na laging pulido, laging formal, at laging kumbinsido na hindi ako naging sapat para sa kanyang anak. Minsan nang sinabi ng babaeng yun sa akin na ako ay isang project na sinubukan nilang gawing gabisado. Siguro nakahanap na sila ng sapat na sibilisado para sa kanila. Ibinaba kong imbitasyon na parang mapapaso ang mga daliri ko. At ganun lang, bumalik ang katahimikan. Ang apartment ko, itong maliit at mahal na kahon na may sirang aircon at sahig na laging maalikabok kahit gaano ako kadalas magwalis, ay naramdamang mas malamig. Walang mga anak, walang mga nakakuwadrong litrato, walang ingay. Ako lang, at isang namamatay na orkideya sa bintana na ilang buwan nang hindi namumulaklak. Lumapit ako sa salamin sa itaas ng lababo sa kusina. Ang buhok ko ay buhaghag dahil sa init ng Maynila. Hindi na ako nakapagpamanicure simula nang umalis si Mateo. May maliliit na linya sa ilalim ng aking mga mata na hindi ko napansin noon. Ang uri na nagmumula sa pag-aalala, hindi sa edad. Ibinunong ko sa aking refleksyon. Inimbitahan niya talaga ako. Bakit? Para ipamuka ang kapangyarihan niya. Bilang isang masamang biro? O baka para ipaalala sa akin sa huling pagkakataon
na nakahanap na siya ng kapalit. Akma kong itatapon ang imbitasyon sa basurahan, pero tumigil ako. Sa halip, kinuha ko ang maalikabok na photo album sa istante, yung may mga litrato ng kasal namin. Ikinasal kami ng nakayapak sa tabi ng lawa. Ibinulong niya noon na ipinaparamdam ko sa kanya na totoo siya. Na yun ay pakakasalan niya ang isang babaeng nagsusuot ng designer heels kahit sa tanghalian. Isinuksok ko ang imbitasyon sa likurang bulsa ng album. Hindi ko alam kung bakit. Siguro para ipaalala sa sarili ko na hindi ko iniimahinasyon ang lahat ng ito. Noon din, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa dating kaibigan sa nursing school na matagal ko nang hindi nakakausap. Bes, nakita mo ba ang post ni Bea sa Insta? Nakatag ka. Hindi ko man lang alam na konektado pa kami. Nanaig ang kuryosidad ko. Binuksan ko ang app. Nandun siya, si Bea, prepektong nakapustura habang nakalhad ang kamay, ipinapakita ang singsing na kasing laki ng holen. Sa wakas, nakahanap din siya ng karapat-dapat. Hindi na ako makapaghintay sa aming espesyal na araw. Sana mag-behave ang lahat. Ang pangalan ko ay nakatag sa ibaba, na parang parte lang ako ng tanawin, na parang hindi ako umiiral maliban sa isang banggit. Nawalan ng hangin ang aking baga. Isinara ko ang app, binura ito sa telepono ko, at tumitig sa screen hanggang sa magdilim ito. Kaya yun pala yun. Yun pala ang naging silbi ko. Isang yugto, isang tigilan, isang tao na kailangan niyang pagdaanan bago marating ang kanyang tunay na buhay. Tumayo ako ng matagal, hinahayaang humupa muli ang katahimikan. Halos hindi ko na ito marinig, tanging ang mahinang tik-tak ng orasan sa dingding, ang ugong ng ref, ang tunog ng bentilador. Pagkatapos ay lumipat ang tingin ko. Sa kabilang ibayo ng silid sa estante sa likod ng mesa, ay isang makapal at selyadong folder. Ang markang Proyekto Z, kumpidensyal. Ilang buwan ko na itong hindi hinahawakan, baka mas matagal pa. Halos nakalimutan ko nang nandoon ito. Dahan-dahan akong lumapit, dinadampi ng mga daliri ang tatak. Hindi kailanman nagtanong si Mateo tungkol dito, pati ang abogado niya. Kahit minsan. Ipinagpalagay nila, gaya ng lagi, na wala akong halaga. At doon ko naalala. Hindi nila kailanman tinanong kung ano ang ginawa ko sa mga ari-arian. Nakatayo ako doon nakatitig sa makapal na folder sa aking mga kamay. Ang mga salitang Proyekto Z, kumpidensyal, ay nakatitig pabalik na parang naghihintay ng ilang taon para buksan. Hindi ko ito hinawakan simula nang umalis si Mateo. Sa totoo lang, sa tingin ko, natakot ako. Ibinaba ko ito sa hapagkainan, inalis ang tumpok ng mga hindi bayad na bayarin at dahan-dahang binuksan ang takip. Nasa loob ang lahat. Titulo ng lupa, permit sa konstruksyon, mga sketch ng arkitektura na minsan kong pinapuyatan gamit ang ruler at highlighter pagkatapos ng sunod-sunod na duty. Inihagod ko ang aking mga daliri sa pangalan sa unang titulo, Nika Ramos. Halos nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na makita ang pangalan ko sa isang bagay na mahalaga. Hawak ng folder ang mga record mula sa 5 paupahang bahay na inayos ko sa Tondo. Tahimik, matiyaga, hindi ito kailanman sineryoso ni Mateo. Ginamit ko ang mga bonus mula sa double shift sa ospital. Itinago ang maliit na mana na iniwan sa akin ng lola ko at pinagana ito. Pumunta ako sa mga subasta ng munisipyo. Nagbid sa mga ari-arian na walang may gusto. Nakipagtalo sa mga kontratista na hindi naniniwalang alam ko ang kaibahan ng semento sa hollow blocks. Pero alam ko at nagpatuloy ako. At bawat isa sa mga titulong yun ay nasa pangalan ko.
Nagpakawala ako ng mahinang hininga at sumandal sa upuan. Ang bentilador sa kisame ay umuugong sa itaas ko. Humuhuni na parang may sarili itong sekreto. Tiningnan ko ang pinakahuling mga dokumento ng pagpapahalaga, bayad na lahat, walang utang, walang sangla. Ang kabuuang halaga, mahigit 120 milyong piso. Isinara ko ang folder na parang nagpapatulog ng bata. Saka ako sinabi ng malakas, hindi sa kung sino man kundi sa maalikabok na hangin sa paligid ko. Iniwan mo ako dahil mahirap ako, Mateo. At ngayon, magpapakasal ka sa mahirap. Ang mga salita ay hindi man lang mapait. Totoo ang lasa. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Sinalinan ang sarili ko ng huling kape mula kaninang umaga. Malamig. Wala akong pakialam. Ang ref ay wala pa ring laman kundi itlog, ketchup at isang yogurt na kaduda-duda na. Pero bigla, hindi na ako nakaramdam ng kawalan. At nang maupo ako muli, nag-vibrate ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, hindi ito spam o abiso ng bangko. Text ito mula kay Lara Reyes, pinsan ni Mateo, ang nag-iisang tao sa panig ng pamilya nila na nagtrato sa akin na parang hindi ako invisible. Nakita mo na ba ito? Naisip ko lang na dapat nung malaman. Pasensya na agad. Sa ibaba nito, isang screenshot. Post ito mula sa bridal shower. Isa sa mga nakapusturang litrato sa hardin kasama ang mga babaeng may hawak na champagne at pekeng tawanan. Pero ang caption ang nagpatigil sa akin. Sa wakas, magpapakasal na si Mateo sa isang taong nababagay sa kanya. Isang taong sopistikada. Ang aming pamilya ay lubos na ipinagmamalaki ito. Doña Carmen Reyes. Tinitigan ko ang screen ng tila isang habambuhay. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinahiya niya ako. Pero ang makita itong nakabroadcast ng ganoon na parang isa akong proyekto na nagkamali ay iba ang tama. Bumalik ang isip ko sa lahat ng sandaling itinatama ako sa kanilang hapunan tuwing Pasko dahil mali ang pagkakagamit ko ng kubyertos o salita. Ang munting komento ni Doña Carmen tungkol sa aking probinsya ng sulat kamay nang magsulat ako ng mga name card. Ang paraan ng panggagaya ng kapatid ni Mateo sa aking puntong Bisaya hanggang sa nagtatawanan ng lahat sa mesa, kasama si Mateo. Nilunok ko ang napakarami nilang pangmamata sa paglipas ng mga taon. Hindi ko man lang namalayan kung gaano kabigat ang pagkakadaga nito sa dibdib ko. Pero ngayon ay may sinindihan ito. Bumalik ako sa folder. Sa pagkakataong ito ay may layunin. Hindi nang kinginig ang mga kamay ko. Inilabas ko ang pinakahuling ulat ng halaga. Ang spreadsheet na may inaasahang kita sa upa. Hindi ko na kailangan lang suriin ulit ang mga numero. Alam ko na. Mayroon akong mas malaking yaman na nakatali sa mga lumang paupahan na iyon kaysa sa kailanman ay mahahawakan ni Mateo kasama ang bago niyang asawa. Ipinasok kong folder sa aking fire safe. Inikot ang kandado. Pagkatapos ay naglakad ako sa kabila ng silid at kinuha ang laptop ko mula sa upuan kung saan ko ito inihagis noong nakaraang linggo. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng asul na ilaw sa aking sala habang nagbubukas ako ng bagong tab. Saglit na umaligid ang mga daliri ko sa mga tipaan. Saka ako nagsimulang mag-type. Hindi para mag-RSVP sa kasal. Hindi para makipantalo kay Doña Carmen. Hindi para magpapansin. Hindi. Nagbukas ako ng email para sa isang taong hindi ko nakausap sa loob ng ilang taon. Si Mang Lito, ang dati kong mentor mula sa City Housing Initiative. Tinuruan niya akong makakita ng potensyal sa mga sirang bagay, lumang gusali, lumang sistema, kahit sa mga taong katulad ko na hindi kailanman bumagay sa hulmahan. Minsan niyang sinabi sa akin, hindi mo kailangang maging maingay para makagawa ng epekto.
basta dumating kang handa. Tinipa ko ang pangalan niya. Tapos, tumigil. Huling beses kaming nag-usap, nalunod ako sa pag-aasawa, trabaho at pagpapanatili ng imahe. Inalok niya ako ng pwesto sa isang proyekto sa Maynila, pagkakataong makipagsosyo sa abot-kayang pabahay. Tinanggihan ko ito dahil sinabi ni Mateo na hindi practical sa ngayon, pero ngayon ay ito na ang pinaka-practical. Tinipa ko. Manglito, alam kong matagal na, pero tahimik akong nagtatrabaho at handa na ako ngayon. Kung may puwang pa kayo para sa isang taong hindi kailangan ng titulo, kundi lugar lang para bumangon muli. Pinindot ko ang send. Saka ako sumandal. Ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sarili kong maramdaman ang pagbabago. Hindi sigaw, hindi away, kundi pagbabalik. Ang email na iyon ang simula, hindi ng paghihigante, kundi ng muling pagpasok. Hindi ako masyadong nakatulog matapos ko itong ipadala. Sa halip, naupo ako sa gilid ng kama, mainit pa ang laptop sa hita ko, paulit-ulit na pinapanood ang bridal TikTok nang nakamute na parang may utang ito sa aking paliwanag. At siguro, meron nga. Ang video ay isa sa mga usong before and after transition. Ang nobya ni Mateo at ang kanyang mga abay ay nagsimula sa mga robe, tapos biglang naging glamorosa. Magkakaterno ang mga damit, takong at mga nyisi. Pero ang nagpabaligtad sa sikmura ko ay ang caption, "Poor brunch girl vibes, galing sa ukay at bigay lang." Tapos nag-zoom in sa isa sa mga babaeng nakasuot ng maputlang asul na chiffon na damit. Napakurap ako. Huminto. Nag-zoom ulit. Kilala ko ang damit na yon. Isinuot ko yon sa isang nurses brunch 3 taon na ang nakakaraan. Nabili ko ng 150 piso sa ukay-ukay sa Quiapo. Isinuot ng 2 beses. At pagkatapos ay idinonate sa kawanggawa malapit sa simbahan noong naglilinis ako ng gamit. Naalala ko dahil natastas ang laylayan at tinahi ko ito gamit ang kamay. Nasa kanila ang damit ko. Hindi lang damit na katulad ng sa akin, kundi ang mismong damit. Ibig sabihin, may naghanap kung saan ko idinonate ang lumakong mga damit, namili doon at binili para lang pagtawanan sa kamera. Nanigas ako sa kinauupuan. Hinahayaang bumao ng realisasyon na iyon sa dibdib ko na parang basang simento. Hindi lang ito basta kalupitan. Planado ito. Binuksan ko ang folder ng resibo ng donasyon ko. Digital, maayos na nakalagay ayon sa petsa. Nandoon yun. Marso Siyam, lokasyon sa Quiapo. Ang mismong damit na yon nakalista. Chiffon dress, maputlang asul, tinahing laylayan. Kaya, sadya ito, hindi lang ang pangungutya, ang buong bagay. Nangungulekta sila ng mga piraso ko na parang isa akong biro na ipinapasa sa likod ng mga nakalock na screen at group chat na may pamagat na parang ang kawawang charity case ni Mateo. Sumandal ako. Nakatitig sa kisame. Sinusubok ang tawagin ang bersyon ng sarili ko na dati tinatawanan lang ang mga bagay. Pero wala na siya. Tumahimik na siya sa pagitan ng pagsasabi sa akin na masyado akong practical para sa Baguio at sa pagkaunawa na inubos ni Mateo ang laman ng account ko para ibili ang nanay niya ng Hermes na scarf. Speaking of which, pinatugtog ko ulit ang TikTok. Sa pagkakataong ito, tumingin ako sa likuran nila. Nandoon, nakasabit ng gusot sa likod ng isang plastic na donation bin sa likod ng setup ng litrato nila. Ang parehong scarf. Makikilala ko ang pangit na kulay ginto na yun kahit saan. Tinawag itong walang kupas na ganda ni Doña Carmen noon. Tinawag ko itong murang paumanhin na nakabalot sa cashmere.
At ngayon, nakaupo ito sa likod ng grupo ng mga babaeng tumatawa sa ukay-ukay na damit ng isang mahirap na babae habang suot mismo ang mga damit niya. Isinara ko ang video. Tahimik ang apartment ko. Masyadong tahimik. Tumayo ako at gumalaw sa madilim na liwanag papunta sa kusina. Binuksan ang ilaw at kumuha ng isang basong tubig. Tapos, naglakad papunta sa estante. Hindi para sa libro, kundi para sa drawer na itinago ko sa likod ng hilera ng mga lumang textbook sa nursing. Sa loob ay isang pulang lipstick. Nasa tubo pa, hindi nagamit. Mumurahing brand. Yung inirapan ni Doña Carmen noong huling hapunan naming magkasama. Masyadong pambata yan para sa'yo, hindi ba? Sabi niya na may parehong pilit na ngiti na suot niya kapag pinupuri ang buhok ko at agad na nagmumungkahi na magpagupit. Noon, ibinaon ko ang lipstick sa ilalim ng tambak ng mga bagay na sinusubukan kong kalimutan. Ngayon, pinihit ko ito pabukas. Ang kulay ay matapang, eskarlata, walang paumanhin. Lumapit ako sa salamin na nakasabit sa itaas ng maliit na mesa sa tabi ng bintana at dahan-dahang idiniin ito sa aking mga labi. Walang panginginig, walang pagdadalawang isip. Tiningnan ko ang sarili ko ng matagal, hindi lang para tingnan ng make-up, kundi para pag-aralan ang babaeng naging ako. Ang babaeng binaliwala nila, minaliit, kinutya, at pinaliit pa rin ang tingin. Naglakad ako papunta sa RSVP card na nakaupo lang at hindi pa nabubuksan sa aking counter ng 2 linggo. Ang sobre ay may pangalang Binibini. Nika Ramos, sa mabulaklak na kaligrapi na parang hindi nila ako itinapon, na parang lumang maleta. Inilabas ko ito. 3 salita. Pupunta akong mag-isa. Ginitlitan ko ang huling salita. 1 beses lang. Walang palamute, walang drama. Tapos, inabot ko ang telepono ko, binuksan ang travel app, at tinipa ang destinasyon ng kasal. Baguio. Siyempre. Mahilig talaga si Mateo sa pagpapanggap. Nag-scroll ako lagpas sa mga bus ticket. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan ko sila. Private plane, window seat, direktang pagdating sa Sabado. Pinindot ko ang confirm, saka ibinaba ang telepono at hinayaan ang katahimikan na balutin ako na parang balute. Pero sa gitna ng katahimikan, gumalaw ang alaala ko. Hindi kamakailan lang, kundi noong Pasko. 3 taon na ang nakakaraan. Ang araw na nagsimula akong maglaho sa litrato ng pamilya nila nang hindi ko man lang namamalayan. Gumugol ako ng ilang oras sa paggawa ng espesyal na cassava cake mula sa simula, yung klase na ginagawa ng lola ko noon sa probinsya. Proud ako doon. Tinalian ko pa ng ribon ang lalagyan na parang may halaga. Nang pumasok ako sa bahay nila, alam ko agad na may mali. Masyadong tahimik ang hangin. Binati ako ni Doña Carmen ng halik sa pisingi at matagal na pagtigil sa sapatos ko. Walang takong? Tanong niya, ang boses matamis parang arnibal. Yan ang pinili mo. Hindi man lang tumingala si Mateo mula sa telepono niya. Sa hapunan, inayos ang upuan sa mesa. Nasa dulo ako katabi ng pamangking dalagita na panay scroll sa TikTok sa ilalim ng mesa. Si Mateo ay nakapwesto sa tabi ng nanay niya na nakasandal sa kanya na nakakawit ang braso na parang siya ang kadate nito. Tapos dumating ang scarf. Daling sa amin ito? Sabi ni Mateo na nakangiti, inaabot ang nakabalot na regalo. Napakurap ako. Hindi ako bumili niyan. Ginamit niya ang 13th month pay ko, ang parehong pera na plinano kong ibayad sa amilyar ng unit namin sa Tondo. Nang maglaon, pagkatapos ng hapunan, nalaman ko nang lumabas ang transaksyon sa email ko, 75,000 piso.
Rustans. Wala akong sinabing salita. Sa halip, naghugas ako ng pinggan ng mag-isa. Doon pumasok ang tatay ni Mateo. Hindi siya nagsalita noong una. Nag-abot lang ng isa pang plato para banlawan. Tapos, sa boses na napakababa na halos hindi tumaas sa tunog ng tubig. Malayo ang mararating ni Mateo, Nika. Huwag mo siyang pabigatin sa mga maliliit mong proyekto. Maliliit na proyekto? Ang ibig niyang sabihin ay ang pabahay. Ang ibig niyang sabihin ay ang trabaho ko. Ang ibig niyang sabihin ay ako. Hindi ako sumagot. Hindi ako umiyak. Binanlawan ko lang ang plato. Balik sa kasalukuyan, kinuha ko ang RSVP mula sa kung saan ko iniwan at isinilid ito sa sobreng may gintong gilid. Ang parehong klase na siguro iniisip ni Doña Carmen na sumisigaw ng karanyaan. Sinelyuhan ko ito ng isang malinis na diin. Tapos, tumingin ako sa lipstick na hawak ko pa rin at nagumiti. Akala nila naglaho na ako. Mali sila. Plano kong guluhin ang kasal nila. Pero minsan, ang katotohanan ay kusang sumasama sa iyong bagahe. Humiwa ang jet sa mapuputing ulap at bumaba ng may katahimikan na parang sinasadya. Ang Baguio ay lumitaw sa ibaba na parang postcard. Puro pine cheese at tsuradong elegansya. Nang lumapag ang mga gulong, nahuli ko ang refleksyon ko sa bintana. Matatag, hindi malamig, handa lang. Isang itim na luxury SUV na may tinted na bintana ang naghihintay na nang bumukas ang pinto ng jet. Walang red carpet, walang paparazzi, tanging ang hangin ng bundok at ang lagotok ng gulong sa sementadong daan. Lumabas ako suot ang isang malalim na asul na coat, pulido ang tabas, hapit sa baywang, ang uri ng bagay na hindi mo isinusuot para magpabilib, kundi para ipaalala sa mga tao na hindi mo na sila kailangan. Hindi ako balot sa diamante. Hindi kailangan ng balahibo. Ang katahimikan ko ang aking palamute. Isang mag-asawa malapit sa shuttle ang tumigil. Ang babae ay bumulong sa asawa, ng lalaki ang mata. Siya ba yun? Hindi pwede. Hindi naman siya imbitado, di ba? Hindi ako lumingon. Hindi ako ngumiti. Inayos ko lang ang aking guwantes at naglakad patungo sa driver na nagbukas ng pinto ng kotse na parang alam na niyang wag magtanong. Sa biyahe papunta sa resort, hindi ako masyadong tumingin sa bintana. Magandang tanawin, oo, pero hindi ako narito para mamasyal. Lumitaw ang resort. Puro salamin at bato. Parang rest house ng bilyonaryo na pinalaki. At doon, nakatago sa ilalim ng kumot ng makapal na hamog at mamahaling intensyon, ay ang parehong pangalan na nakita ko sa imbitasyon sa kasal na naka-emboss sa ginto. Mateo at Bea, Baguio, wedding weekend. Pumasok ako sa lobby at agad naramdaman ang pagbabago. Ang karangyaan ay hindi lang mukhang mahal. May tiyak itong galaw. Tahimik na staff, mainit na tuwalya, ang mahinang amoy ng eucalyptus sa hangin. Welcome sa Pine Ridge, nung umiti ang concierge. Nika Ramos, sabi ko ng pantay. Ang kanyang mga daliri ay umaligid sa keyboard. Ah, yes, Miss Ramos. Kasama po kayo sa kasal? Ang pag-aalinlangan ay halata. Bisita ako sa hotel. Sagot ko, walang pakialam. Siyempre, tumingin ulit siya sa screen niya. Na-upgrade kayo sa Grand Summit Suite, sagot ni Don Jacobo. Bahagyang tumaas ang kilay ko. Si Don Jacobo Eldridge, isang dating kliyente at isa sa mga naunang namuhunan na bumili sa una kong renovation project sa Maynila, isang lalaking may 5 properties at ugali ng isang kagalang-galang na hukom. Minsan niyang sinabi sa akin,
Ang sinumang nagtatayo ng disenteng tahanan para sa mahirap ay taong pagpupustahan ko ng 2 beses. Full circle. Ang pagsakay sa elevator ay mahaba at tahimik. Ang suite ko ay bumukas sa malawak na tanawin ng mga bundok at isang fireplace na lumalagutok na parang naghihintay sa isang taong may hindi tapos na negosyo. Inilagay ko ang bag ko sa bangko sa tabi ng bintana, inalis ang coat ko, at bumuga ng hangin. Sa ibaba, ang paghahanda sa kasal ay umuugong na parang pukyutan. Paghatid ng bulaklak, puting tolda, camera crews na may sobrang daming kagamitan para sa dapat ay maliit na seremonya. Ibigay na sa kanila ang palabas. Samantala, si Mateo ay nasa bar sa ibaba, napapaligiran ng mga groomsmen. Kalahati sa kanila ay nakasalo ko sa nachos noon gipit pa kami sa pera at naggiriwang ng promosyon sa fast food sa halip na sa mga pribadong club. Ayon sa bartender, isang batang babae na may maluwag na kulot at matalas na memorya, umiinom siya ng bourbon nang may staff ng hotel na lumapit at nagsabing, "Ang bisita nyo, si Miss Ramos ay dumating na." Napakurap siya, tapos hinawakan ng baso ng sobrang higpit kaya nag-iwan ito ng marka sa palad niya. Tumingala si Bea mula sa telepono niya. "Sino?" Hindi nagpatumpik-tumpik si Mateo. "Kaibigan lang ng pamilya," sabi niya, magaan ang boses. Masyadong mabilis pero nanginginig ang kamay niya. Nag-iwan siya ng 1,000 sa counter at lumabas nang hindi inuubos ang inumin. Hindi ako pumunta sa pre-wedding dinner. Pwede sana. May formal na damit akong nakaimpake at handa, mga gamit sa buhok na nakahanay na parang sundalo sa marmol na vanity. Pero hindi ako narito para sumayaw. Sa halip, tumawag ako sa room service at nagpahatid ng isang bote ng mamahaling wine. Isang 2011 vintage. Minsan akong kinutya ni Mateo dahil sa pagdadala ng mumurahing wine. Sa anibersaryo ng mga magulang niya, tinawag itong inuming pangkanto. Kaya ipinadala ko sa kanya ang pinakamahusay na may kasamang sulat. "Huwag kang mag-alala, hindi ito galing sa ukay-ukay." Inihatid ng waiter ito diretso sa mesa ng rehearsal dinner. Ayon sa parehong bartender na nagkataong jowa ng isa sa mga ate ng flower girl, namutla si Doña Carmen sa sandaling mabasa niya ang card. Naningkit ang mata ni Bea sa bote, nalilito. "Ganyan ba talaga siya ka-dramatic?" tanong niya. Bumulong si Mateo. "Hayaan mo na lang." Pero hindi niya ginawa. Dahil ang mga mayayamang babae ay ayaw ng mga sikreto. At isang pangalan na hindi pa nila narinig na dumating sakay ng private jet na may hotel upgrades at isang maalamat na bote ng wine. Hindi yun isang bagay na binabalewala. Iyon na isang bagay na ginugugol. Nanatili ako sa suite ko ng gabing yun, umorder ng steak, nabukas ng maliit na bote ng Merlot, binuhay ang apoy sa fireplace. Walang musika, walang TV, tahimik lang. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi naramdaman na nilalamon ako ng katahimikan. Naupo ako sa balkonahe saglit, pinapanood ang hamog na bumababa lagpas sa mga ilaw ng setup ng kasal sa ibaba. May nagsasabit ng mga parol sa mga puno. Ang malambot na musika ay umabot sa itaas mula sa rehearsal tent. Yung klase ng peking jazz na sadyang tunog elegante pero walang sinasabi. Humigop ako at hinayaan ang sarili kong mag-alala. Hindi ang sakit na lumipas, kundi ang mabagal na pagkaagnas. Ang paraan ng pagbibiro noon ni Mateo na ang trabaho ko ay hindi sapat na sexy para pag-usapan sa mga party. Ang paraan ng pagsabi ng nanay niya minsan, "Alam mo, ang mga NARS dati tinitingnan bilang marangal. Pero sa panahon na yon, lahat gusto ng higit pa." Ang mga gabi na matutulog ako pagkatapos ng 14 na oras na duty
at madadatnan siyang nasa labas pa nakikipag-party sa ngalan ng networking. Ang oras na iniwan niya ako sa Uber pagkatapos ng isang gala dahil nakita niya si Bea sa kabila ng silid na nakapulang damit at hindi na bumalik. Akala ko ang pagiging tahimik ay pagiging matatag. Akala ko ang pagpapalagpas ay biyaya. Pero minsan, ang katahimikan ay nagbibigay lang sa mga tao ng puwang para tapakan ka. Binuksan ko ang maleta ko at inilabas ang garment bag, isinabit sa likod ng pinto. Bukas magsasalita ito ng mas malakas kaysa sa anumang sasabihin ko. Nag-vibrate ang telepono ko ng isang beses, isang notifikasyon mula sa hotel. Wedding shuttle aalis ng 11:00 at 5:15 ng umaga. Hindi ko kailangan yun. Meron na akong kotseng nakabook at alam kong hindi nila makakalimutan ang parating. Dumating ang umaga ng tahimik, pero walang bisita na maaalala ito bilang payapa. Bumangon ako bago sumikat ang araw. Hindi dahil hindi ako makatulog, kundi dahil napagdesisyunan ko na ng araw na ito ay hindi tungkol sa paghihigante. Tungkol ito sa pag-alala kung sino ako bago nila ako pinaliit. Ang usok ay umaaligid mula sa tasa ng kape ko habang nakatayo ako sa bintana, nakatanaw sa damuhang nababalot ng hamog, kung saan ang mga hilera ng puting upuan ay perpektong nakahanay sa ilalim ng isang arko ng bulaklak. Ang uri ng picture-perfect na ayos kung saan nagpapanggap ang mga tao na malinis ang lahat, kahit na ang kabulukan ay nasa ilalim mismo. Sa ibaba, inaayos ng staff ang mga gintong sash ng upuan. Nakilala ko ang ilang mukha, mga planner, vendor, isang catering team na nakatrabaho ko noon sa isang housing gala sa Maynila. Inisip ko kung naalala nila ako. Siguro hindi. Noon, ako ang girlfriend ni Mateo, ang nurse na may kalyadong kamay at segunda manong sapatos. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako maglalakad ng mag-isa. Eksaktong 11:01, isinuot ko ang aking coat at pumasok sa pribadong kotseng inayos ni Gabriel. Nasa loob na siya, tinitingnan ang kung ano sa telepono niya. "Sigurado ka bang itutuloy mo ito?" Tanong niya, hindi masungit. "Hindi ako narito para magsulog ng tulay," sabi ko habang umaalis ang kotse. "Kundi para ipaalala sa kanila kung sino ang nagtayo ng nauna." Numiti siya at itinago ang telepono. Nang dumating kami, kaka-unload lang ng main shuttle ng isang batch ng mga bisita na nakadamit ng designer neutrals at pekeng kababaang loob. Ilang tao ang lumingon nang huminto ang itim na luxury car sa tabi nila. Malinaw na hindi bahagi ng shuttle fleet. Lumabas ako. Ang malamig na hangin ng bundok ay bumabalot sa akin na parang hamon. At pagkatapos ay lumabas si Gabriel sa likuran ko. Matangkad, immaculately dressed, kalmado gaya ng isang taong hindi kailangang magpatunay ng kahit ano. Ang presensya niya ay hindi maingay, pero ramdam. Doon nagsimula ang mga bulungan. Teka, sino yung kasama niya? Hindi siya dapat nandito, 'di ba? Hindi, sa tingin ko si Gabriel Tanyan. Nakilala siya ng mga tao. Siguro hindi lahat pero sapat para magsimula ng alon. Siniko ng best man ni Mateo, si Mateo, malapit sa altar. Di ba minsan kang tumanggi sa lalaking yan sa deal sa duplex nung nakaraang taon? Hindi sumagot si Mateo. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Gabriel at pagkatapos ay sa akin. Nawalan ng kulay ang mukha niya sa loob ng ilang segundo. Isang staff na naka-headset ang lumitaw mula sa kung saan natataranta. "Miss Ramos, Mr. Tan, may last-minute seating update tayo. Dito po tayo." Sinundan namin siya lagpas sa mga gulat na tingin at mababaw na singhap. Lagpas sa mga taong dating bumubulong sa likod ko o tumitingin. Lagpas sa akin na parang invisible ako at diretso sa harapang hilera.
harapang hilera. Nagkaroon ng maikling tensyonadong sandali nang tumingala ang mga magulang ni Mateo at nakita kaming papalapit. Tumigas ang panga ng nanay niya. Ang tatay niya ay kumurap na parang hindi niya matandaan si Gabriel. Pero nakita ko ang pagkilala nang mag-click ang pangalan. Ang investment firm niya ang tumanggi sa isa sa mga naunang real estate pitch ni Mateo. Naalala ko ang pagwawala ni Mateo ng ilang araw. Tinatawag silang mga elitistang basura. At ngayon, isa sa mga elitistang yon ay naglalakad sa akin sa aisle. Hindi lang sa aisle na inaasahan nila. Umupo kami ng tahimik. Ang katahimikan sa paligid namin ay lumakas kaysa sa musikang tumutugtog sa mga speaker. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na ang lahat ng mata ay nasa amin. Na malamang ay bumubulong si Bea ng kung anong matalas sa kanyang maid of honor. Na malamang ay pinapawisan ang mga kamay ni Mateo. Pero hindi hanggang sa magtama ang paningin namin ng nanay ni Mateo na tumama ang tunay na lamig. Tumingin siya ng diretso sa akin. Ang mga sulok mang bibig niya ay halos hindi mapigilan. Ang bulong niya kay B ay napakatalas. Halos mabasa ko ang mga salita sa labi niya. Sabi namin sa'yo, hindi siya pupunta. Numiti ako ng bahagya. Nagsimulang lumakas ang musika ng seremonya. Inayos ng tatay ni B ang kanyang kurbata at nagbigay ng nalilitong tingin kay Gabriel. Malamang nagtataka kung anong klaseng lalaki ang naghatid sa ex ni Mateo sa harapang hilera ng may grasya na wala sa sarili nilang pamilya. Wala akong sinabi. Hindi gumalaw. Pero naramdaman ko ang tingin ni Mateo sa akin ng higit sa isang beses. At pagkatapos, bago mismo ang mga panata, dumating ang pagkagambala. Isang wedding planner na may suot na takong na masyadong manipis para sa maputik na lupa ang nagmamadaling lumapit kay B, yumuko ng mababa. Ang boses ay ipit pero apurahan. Miss Santos, kailangan nating mag-usap. Tungkol ito sa Pine Ridge Development. Isa sa mga pangunahing ari-arian na sumusuporta sa inyong loan ay biglang na-freeze ngayong umaga. Na-flag ng bangko ang pagbabago sa backing assets at itinigil ang deal. Mukhang binuhusan ng malamig na tubig si Bea. Anong ibig mong sabihing frozen? Asit niya. Nag-alinlangan ang planner, siya kasumulyap patagilid kay Gabriel. Tila, isa sa mga pangunahing investor ay umatras. Sinundan ni Bea ang tingin niya. Ang mga mata niya ay dumapu kay Gabriel, tapos lumipat sa akin. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi ako nagumisi o kumurap o lumapit. Itinagilid ko lang ng bahagya ang ulo ko. Ang parehong paraan na ginawa niya nang una siyang magpakilala sa akin 2 taon na ang nakakaraan. At sinabing, hindi ka mukhang nababagay kay Mateo. Ngayon, ang mga kamay niya ay nakakuyom sa bouquet na parang ito ang nagpapatayo sa kanya. Nagsalita na ako sa wakas. Hindi malakas, hindi madrama. Sapat lang. Nakakatawa kung ano ang tinatawag ng mga tao na mahirap hanggat hindi nila nalalaman kung kaninong pera ang nagpatayo ng bahay. Rinig mo ang pagbagsak ng karayom. Walang sinabi si Mateo. Bahagyang nakabuka ang bibig niya. Ang mga magulang ni Bea ay mukhang nanigas. Ang pari ay nag-aayos pa rin ng mga papel malapit sa altar. Naghihintay na may magbigay sa kanya ng go signal. Pero walang gumalaw. At pagkatapos dahan-dahan, nagsimulang magbulungan ulit ang mga tao. Kaya lang sa pagkakataong ito, ang mga bulungan ay hindi tungkol sa kung sino ako, kundi tungkol sa kung ano ang kakatapos ko lang gawin nang hindi man lang tinataasan ang boses ko. Nakakatawang bagay tungkol sa kapangyarihan. Hindi mo laging kailangang hawakan ang mikropono. Minsan, kailangan mo lang umupo ng tahimik at hayaan silang marinig kung ano ang tunog ng katahimikan
kapag sa wakas ay umalingaw-ngaw ito pabalik. Kung may tumutol man, hindi ko itinaas ang kamay ko. Pero hindi ko na kailangan. Si Gabriel ang gumawa. Tumayo siya na parang nag-iinat lang, kalmado gaya ng dati, at iniabot sa opisyal ang isang maliit na puting sobre. Walang drama, walang singhap. Hindi pa. Sinuli pa nito ng pare saka binuksan gamit ang nag-aalinlangang mga daliri. Kumibot ang bibig niya sa kalagitnaan ng pagbabasa. Tapos tumingin siya sa paligid, hindi sigurado kung ipagpapatuloy ang pagsasalita o ititigil ang lahat doon at sa sandaling iyon. Sa tingin ko, kailangan nating itigil ang seremonya, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Doon nagbago ang silid. Hindi ito maingay, pero ramdam ko ang pagbabago. Isang tahimik na tensyon ang sumiklab sa dagat ng mga upuan. Ang kamay ni Bea, na delikadong nakahawak kay Mateo, ay nanigas. Tumingin pabalik si Mateo kay Gabriel, nakaset ang panga niya na parang kumagat lang siya ng lemon. Tumayo ang tatay ni Bea ng malakas sapat para matumba ang upuan niya. Ano ito? Bulyaw niya. Anong nangyayari? Nanatiling nakaupo si Gabriel ngayon, nakakrus ang paa. Ang larawan ng kontrol. Yan, sabi niya, tumatango patungo sa papel. Ay isang legal na abiso na nagpapawalang bisa sa karapatan sa paggamit ng lupang ito. Epektibo ngayong umaga. Ang lupain ay hindi na pag-aari ng anak ninyo o ng nobyo niya. Inilipat ito kaninang alas 6:47 ng umaga. Maririnig mo ang paggiling ng utak sa bawat ulo sa paligid namin. Nawala ng kulay ang mukha ni Mateo. Si Bea ay mukhang kakasampal lang. Dahan-dahan akong tumayo, pinapagi ng invisible na dumi sa coat ko. Imbitado ako, sabi ko ng mahina, humaharap sa mga tao. Ang kasal na ito ay plinano sa lupang hindi na legal na pag-aari nila. Sa palagay ko, dapat may sumuri sa mga papeles. Ilang tao ang napatawa, higit dahil sa pagkailang kaysa sa saya. Hindi ako naghintay ng pahintulot para umalis. Tumayo si Gabriel kasama ko at sabay kaming naglakad sa parehong aisle na minsan kong inisip na lalakaran ko ng nakaputing damit. Ngayon, suot ko ay kulay abong pang taglamig at mas bumagay ito kaysa sa anumang gown na pinang-arap nilang isuot ko. Hindi kami lumingon, kahit nung sumigaw ang nanay ni Mateo. Teka, akala mo ba matalino ka? Akala mo ba mas magaling ka na niyan? Pero patuloy kaming naglakad. Nang marating namin ang dulo ng patio na nakatanaw sa maulap na bangin, naririnig ko na itong nagsisimula, ang pagkakagulo. Nagsimula ito ng maliit, mga boses na tumataas sa likod namin. Kaluskos ng mga paa, isang planner na sinusubukang isalba ang kontrol. Tapos, dumating ang snapping point. Lumingon ako ng bahagya at nakita ko siya. Ang nanay ni Mateo sumusugod patungo sa wedding planner na may galit sa mga mata. Dapat double check mang permits. Kasalanan mo ito. Ma'am, hindi po sa akin ang sinadya niya ito. Ginawa niya ito ng sadya. Sinira ng babaeng yun ang lahat. Si B ay nanigas sa pwesto. Nanginginig ang bouquet sa mga kamay. Ang tatay niya ay sinusubukang hawakan siya na parang hihimatayin siya. Hindi gumalaw si Mateo. Nakatayo lang doon kumukurak. Nagsilabasan ng mga telepono, nagbubulungan ng mga bisita. May ilang kumukuha ng video. Ang iba ay tahimik na tumatalikod para umalis. Parang nanonood ng bahay na gumuguho ng slow motion. Lumingon ako pabalik kay Gabriel na nag-alok sa akin ng baso ng champagne mula sa bar setup sa loob mismo ng pinto ng lodge. Tumabi kami at nanood mula sa malayo habang ang palabas ay gumuguho sa sarili nito.
Hindi ako nagumiti. Hindi ako nagbunyi. Nanood lang ako. Ang nanay ni Mateo ay dahan-dahang inaalis ng staff sa gilid. Hinampas niya ang isa sa kanila. Sumisigaw ng kung ano tungkol sa kung paanong kasabot silang lahat. Ang mga mata ni Bia ay palipat-lipat na parang naghahanap ng pinto na hindi naman nag-exist. At isa-isa, ang mga bisita ay nagsimulang umalis. Ang iba ay pumunta sa mga shuttle. Ang iba ay nagsiksikan sa mga sulok, bumubulong ng mga bagay tulad ng, well, nagpapaliwanag yan ng maraming bagay. O, nakita mo ba kung paano siya lumabas kasama ang lalaking yon? Nahuli ko pa ang isang babae na bumubulong sa asawa niya. Sa totoo lang, hindi ako nagulat. Laging iniisip ni Mateo na kaya niyang daanin sa charm ang mga kontrata. Pero may ilan-ilan lang ang nadlakad sa direksyon namin. Hindi mabilis, hindi sabik. Magalang lang, kuryoso. Isang dating kapitbahay ang tumanggo sa akin at nagsabi, "Matapang yun." Isang malayong pinsan ni Mateo ang nagbigay ng tahimik na thumbs up. Isa pang babae na halos hindi ko matandaan mula sa isang party taon na ang nakakaraan, ang lumapit ng sapat para sabihing, "Dinala mo ang sarili mo ng may class. Sana may kalahati ako ng pagtitimpi mo." Pinasalamatan ko siya, pero hindi na ako nagsalita pa. Bumalik kami ni Gabriel sa suite, nakatanaw sa damuhan, malayo sa mga mata, sa ingay, sa tensyon. Hinubad ko ang coat ko, tinanggal ang sapatos at lumubog sa sopa. Iniabot niya sa akin ang totoong baso ng champagne ngayon. Naupo kami sa katahimikan ng ilang minuto, ang uri na hindi kailangang punan. Sa wakas, nagsalita ako. Hindi ko sinira ang araw nila. Tumingin sa akin si Gabriel, pero hindi sumabat. Sila ang gumawa niyan sa sarili nila, sabi ko. Hinayaan ko lang silang makita ito. Tumanggo siya. Saka itinaas ang baso ng bahagya sa isang tahimik na toast para sa visibility. Tapos, inuntog ko ang akin sa kanya at para sa hindi paghingi ng tawad sa wakas na paggamit nito. Sa labas, nagpatuloy ang kaguluhan. Naririnig ko pa rin ang pira-piraso nito. Ang pag-iyak ng nanay ni Mateo, ang pagsigaw ni Bea sa kung sino sa telepono, ang planner na natatarantang nagpapaliwanag sa mga vendor na walang pakialam sa drama ng pamilya, kundi sa bayad lang. Pero wala sa mga iyon ang umabot sa akin. Sumandal ako. Hinayaan ang malamig na bula ng champagne na tumigil sa dila ko at bumuga ng hininga. Wala na ang bigat. Tapos na ang palabas, at ang susunod na yugto ay sa kanila na para mabuhay. Tapos na ang seremonya, pero ang gulo ay kasisimula pa lang. Nanatili kami ni Gabriel sa Baguio ng gabing yun, hindi para magdiwang, kundi para huminga. Dumaan kami sa mahabang daan pabalik sa suite, tumitigil sa tahimik na bahagi ng property kung saan ang hamog ay hindi pa natatapakan ng sapatos at pagsisisi. Pagdating ng umaga, ginawa na ng internet ang pinakamahusay nitong gawin. Nadising ako sa mahigit 50 text message at 3 missed call mula sa mga numerong hindi ko kilala. Hindi ko sinagot ang alinman sa mga iyon. Sa halip, kumuha ako ng kape at naupo sa bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng nagyelong bangin habang ang mundo ay sinusunog ang sarili para sa kanila. Ang unang video na lumabas ay malabo. Kuha mula sa likurang hilera ng seremonya. Ang sandaling tumigil ang pare sa pagbabasa. Tapos, mabagal na zoom sa nanay ni Mateo. Nakabuka ang bibig, malikot ang mata, at si Gabriel na kalmadong inaabot ang sobre. Nag-scroll ako at may dosena pa. Isa pang clip ang nagpakita kay Bia na ibinabato ang bouquet niya sa pader sa loob ng lodge.
May naglagay ng subtitles na parang comedy skit. Sa loob ng ilang oras, ang mga Reddit thread ay puno na ng espekulasyon. Ang ex-wife ba ang may pakana nito? Talaga bang nantayo sila ng kasal sa lupang hindi nila pag-aari? May naghalungkat sa public Instagram ng wedding planner nila at nagsimulang itag siya sa ilalim ng hashtag na #BaguyaWeddingDisaster. Tapos, dumating ang mga TikTok video na pinagtagpi-tagpi na may madamdaming musika, voiceovers, conspiracy theories. Wala akong pinost. Hindi ko kailangan. Nakapag-desisyon na ang internet. Pagdating ng tanghali, isang video namin ni Gabriel na naglalakad palabas ng magkasama ay may mahigit 3 milyong views. Hindi ako nakangiti. Hindi ako nakangisi. Mukha lang akong tapos na. At tila nakarelate ang mga tao doon. Isang user ang nagkomento. Dinala niya ang sarili niya na parang nasa likod na niya ang bagyo. May sumagot naman. Plot twist, ang may hawak ng kapangyarihan sa buong panahon. Ang hashtag na #TheExWifeWins ay nagsimulang mag-trending. Isinara ko ang laptop ko pagkatapos nun, hindi para magtago. Hindi ko lang kailangan ng dagdag na validation, hindi mula sa mga estrangero. Ang sumunod na dumating, gayon paman, ay hindi mula sa mga estrangero. Bandang 3:00 ng hapon, may kumatok sa pinto ng suite ko. Hindi malakas, isang magalang na katok lang. Nasa tawag si Gabriel, kaya ako ang sumagot. Isang lalaking nakaitim na jacket ang nakatayo doon, hawak ang manipis na folder. Miss Ramos? Tanong niya. Ako yun? Iniabot niya sa akin ang folder at tumanggo. Delivery mula sa Gray Tesselman Estate Law. Tungkol ito sa trust ng lolo ninyo. Delayed release. Pumirma ako at dahan-dahang isinara ang pinto. Ilang taon ko nang hindi naiisip ang estate ng lolo ko. Nang pumanaw siya, lahat ay inasikaso ng tahimik. Inakala kong napunta ang lahat sa tatay ko, na malamang ay inilipat ito kung saan man sinabi ng mga magulang ni Mateo. Pero sa loob ng folder ay isang formal na sulat. Aktivasyon ng dormant trust assets na nakadepende sa finalization ng iyong diborsyo mula kay Mr. Mateo Reyes. May breakdown sheet na nakalagay. 600 milyong piso. Real estate holdings, stocks, koleksyon ng vintage car na hindi ko alam na pag-aari niya. Nakalak ito, nakabinbin sa resulta ng hiwalayan ko para sa proteksyon. May nakita ang lolo ko na hindi ko nakita. O baka hindi lang siya nagtiwala sa ibang tao sa paligid ko. Napaupo ako ng mabigat sa gilid ng kama. Folder pa rin sa hita ko. Pumasok si Gabriel makalipas ang ilang minuto. Nasa telpono pa rin. Tumigil siya nang makita ang mukha ko. Okay ka lang? Buka ng bibig niya. Itinaas ko ang folder at bumulong. Sa tingin ko, kakamana ko lang ng bagong buhay. Nang gabing yun, hindi ako masyadong nakatulog. Hindi dahil sa pera. Ang bahagi niyon ay hindi pa totoo sa pakiramdam, kundi dahil nagsimula na namang mapuno ang inbox ko. Hindi ng chismis, hindi ng estrangero, kundi ng negosyo. Isang dating investor sa app startup ni na Mateo at Bea ang direktang nag-email sa akin. Ang galaw mo kahapon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang legal team. Nagpasya kaming umatras sa susunod nilang round at kung may itatayo ka mang muli, tawagan mo ako. Isa pang mensahe ang dumating mula sa dating board member na hindi ko nakausap sa loob ng 2 taon. Mas marami kang nagawa sa katahimikan kaysa sa nagagawa ng karamihan gamit ang mga demanda. Respeto. Tapos dumating ang ganti, ang nanay ni Bea,
ang magiging biyenan ni Mateo, ay nagbigay ng interview sa isang mumurahing blog na nagsasabing inambush ko ang kasal dahil sa selos, na hindi ko matanggap na pinalitan ako, na pinili kong sumipot ng hindi imbitado at sirain ang malaking araw ng anak niya. Ang artikulo ay ipininta ako na parang multo na nagpakita lang para manakot. Hindi ako nagsalita ng kahit ano dahil ang internet ang sumagot para sa akin. May nag-leak ng email mula 2 taon na ang nakakaraan na sinulat ng nanay ni Mateo na tinatawag akong basura na hindi karapat-dapat magdala ng anak niya. Totoo ang mga screenshot. Malinaw ang mga timestamp. Mabilis na nagbago ang isip ng publiko. Bigla, hindi ako ang mapait na ex-wife. Ako ang babaeng nagtabi ng resibo at hindi kailanman nagtaas ng boses. Ang simpatya ay kumabig ng malakas. Kahit ang wedding planner ay binura ang buong Facebook page ng negosyo niya matapos bumuhos ang 1,000 galit na komento mula sa mga estranjero. Nagtayo kayo ng kasal sa nakaw na lupa, basa ng isa. Sana sulit ang deposit. Hindi pa rin ako nagpo-post ng kahit ano. At hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko, pero mabigat ang katahimikan. Kailangan ito ng isang bagay. Kaya, tinipa ko ang eksaktong 10 salita. Hindi ko sila ipinahiya. Tumigil lang ako sa pagprotekta sa kanila. Yun lang, walang hashtags. Hindi kailangan ng hashtags. Ang post ay na-share ng mahigit 100,000 beses sa ilalim ng 2 oras. Naupo si Gabriel sa tabi ko kinagabihan. Tahimik na pinapanood ang apoy na kumukutitap sa suite. Nagkakawatak-watak na sila, sabi niya ng mahina. Tumanggo ako. Hayaan mo sila. Itinaas niya ulit ang baso niya. Tubig na lang sa pagkakataong ito. At sinabi, para sa babaeng minaliit nila. Hindi ako nakipag-toast pabalik. Hindi pa. Dahil ang sumunod na nangyari ay nagparamdam na parang laro lang ng bata ang lahat ng ginawa ko. Dumating si Mateo. Hindi imbitado, nag-iisa. Kakatapos ko lang magwalis ng mga tuyong dahon sa harap ng balkonahe. Lumubog na ang araw sa likod ng mga bundok. Naghahagis ng mahabang gintong liwanag sa bakuran, kung saan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Umasa ako sa isang tahimik na gabi. Kaunting sabaw sa kalan. Baka libro na, kunyari, babasahin ko. Habang iniisip ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 48 oras. Sa halip, nakita ko ang rental car niya na pumasok sa driveway ko. Hindi ang magarang sports car na gusto niya noon. Hindi rin yung nagmamayabang na itim na SUV, kundi isang beige na sedan. Malamang hiniram, baka nirentahan. Umiingit ito habang lumiliko, na parang kahit ang kotse ay nahihiyang naroon. Lumabas si Mateo ng mabagal. Walang suit, walang kurbata, maong lang. Jacket na hindi tama ang sukat, at mukhang hindi natutulog ng ilang araw. Ang mga mata niya ay nag-scan sa bakuran, hindi sigurado. Nakita niya ako sa hagdan, nakahalukip-kip, hindi gumagalaw. Itinaas niya ang kamay ng alanganin. Uy! Hindi ako nagsalita. Pinanood lang siya. Pwede ba tayong mag-usap? Ang paraan ng pagtatanong niya na parang may utang ako sa kanya. Na parang ang lahat ng nangyari ay nagpantay sa timbangan. Hindi ako sumagot. Itinagilid lang ang ulo ko patungo sa mabatong daan. Naglakad siya rito na parang lalaking papunta sa sarili niyang paglilitis. Hindi ako sigurado kung nandito ka pa, bulong niya. Nanatili akong tahimik. Hinayaan siyang magpatuloy sa paghuhukay. Tumikhim siya.
Alam kong wala akong karapatan. Hindi ko maiwan ng ganon. Ang nangyari sa kasal. Ang kasal na hindi ka naggalawang isip na imbitahan ako? Singit ko. Napaurong siya. Akala ko siguro naka-move on ka na. Tumingin siya sa malayo, tapos bumalik. Gusto kong makita mo na naging maayos ako, na nakarating ako. Tumawa ako ng maikli at mapait. Gusto mong palakpakan kita. Akala ko pinipigilan mo ako, bigla niyang sabi. Noong tayo pa, lahat ng gipit na buwan na nag-aalala sa bayarin. Okay ka lang na mamuhay ng simple. Ako hindi. Ibig mong sabihin, hindi ka okay na mamuhay ng walang papuri. Takot akong maging mahirap ulit, sabi niya ng medyo mabilis na parang praktisado. Pinaramdam ni Bea na makintab ang lahat, madali sa loob ng sandali. Tumingin siya sa sapatos niya. Isang pagkakamali yon. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Hinayaan ko itong manatili. Gumalaw siya ng kaunti. Ang totoo, Nika, ikaw lang ang laging naniniwala sa akin. Kahit nung hindi ako naniniwala, kahit nung hindi ko deserve. Humakbang siya pasulong ng kalahati. Alam kong sinira ko ang lahat, pero kung may pagkakataon na ikonsidera mong tulungan akong makabangon ulit, iyon ang sandali. Ang sandaling iyon mismo, kung kailan napagtanto mong ang isang tao ay hindi pumunta para sa kapatawaran mo. Pumunta sila para sa pakinabang mo. Lagi kang nakakakita ng higit pa sa akin kaysa sa nakikita ko sa sarili ko. Dagdag niya. Hindi ako kumurap. Tapos, sumobra siya. Hindi ka naman seryoso sa Gabriel na yon, di ba? Nakita ko ito, ang kislap sa mga mata niya, na parang sinusukat pa rin niya ang tsansa niya. Huminga ako ng malalim. Ang kamay ko ay nakakuyom sa gilid bago ko ito bitawan. Hinahaya ang pumasok ang malamig na hangin ng gabi sa baga ko. Sumama ka sa akin. Sumunod siya sa akin pababa ng hagdan. Tahimik. Naglalakad na parang batang ipinatawag sa opisina ng principal. Dinala ko siya sa gilid na gate, yung bumubukas sa bukid sa likod ng bahay. Tumigil kami bago doon. Binuksan ko ang gate ng dahan-dahan. Hinaya ang umingit ang bisagra. Hinawakan itong bukas. Eto, sabi ko ng mahina. Ang pinakamalapit na mararating mo sa tabi ko muli. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nakipagtalo. Isinara ko ang gate sa likod niya. Matatag, pinal, walang kalabog. Katotohanan lang. Pagtalikod ko pabalik sa bahay, nakita ko si Gabriel na nakatayo malapit sa rehas ng balkonahe. Wala siyang sinabing salita. Nanood lang mula sa malayo, magalang at tahimik. Masyadong mabait yun, sabi niya. Pantay ang boses. Nagpakawala ako ng mahabang hininga. Ang kabaitan ay hindi para sa kanya. Para sa akin. Wala na kaming sinabing iba. Hindi nag-alok si Gabriel na aliwin ako. Hindi sinabing tama ang ginawa ko. Hinayaan niya lang akong angkinin ang sandali. Hinayaan akong magmay-ari nito. Sa loob, sinalinan ko na sa wakas ang sabaw. Nakaupo si Gabriel sa mesa, tahimik na nag-scroll sa telepono habang nakatayo ako sa bintana. Nakaparada pa rin ang kotse ni Mateo sa gilid ng driveway. Hindi pa siya gumagalaw. Sa huli, gumalaw din siya. Dahan-dahang umatras. Walang drama. Walang huling sulyap. At ganoon lang, ang lalaking nag-akalang lagi akong magiging reserba niya ay naglaho sa dilim. Pero hindi pa ako tapos. Hindi hanggat hindi ko nagagawa
ang isang huling bagay. Dumating ang sumunod na umaga ng tahimik at maputla. Ang hamog ay natunaw na sa mga bangketa at ang langit ay mababa na may kulay abong bigat na nagpapahinto sa pakiramdam ng lahat. Nagtimpla ako ng kape gaya ng lagi kong ginagawa. 2 sandok, walang cream, at tumayo sa bintana ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Pinapanood ang usok na umaaligid mula sa tasa. Hindi ako kinakabahan, handa lang. Kinuha ko ang maliit na kahon na itinatago ko sa likod ng aparador sa pasilyo ng ilang taon. Nakasara gamit ang lumang packing tape. Ang mga sulok ay pinalambot na ng panahon. Minsan akong nakiusap kay Doña Carmen na sunugin ito. May mga bagay na mas mabuting kalimutan, sabi niya sa ipit na boses. Idinidiin ang kahon sa mga kamay ko sa isa sa mga natataranta niyang tawag noong nagpapanggap pa siyang magalang. Hindi ko kailanman sinunog. Hindi ko alam kung bakit ko ito itinago noon. Siguro akala ko gugustuhin ito ni Mateo balang araw. O baka hinihintay ko ang eksaktong sandaling ito. Isinilid ko ang kahon sa upuan ng pasahero ng kotse ko at nagmaneho patungo sa gilid ng bayan kung saan ang mga lumang bahay ay nananatili pa rin ang ganda kahit na natutuklap na ang pintura. Ang lugar ng mga magulang ni Mateo ay isa sa mga iyon. Puting mga bintana na ngayon ay naninilaw na at isang bitak-bitak na brick walkway na dati ay ang danggal ng kanilang subdivision. Nang huminto ako, may 3 bagay akong napansin agad. Ang matataas na damo, isang tumpok ng hindi nabuksang sulat na dinaganan ng bato sa balkonahe, at isang paunawa ng foreclosure na nakadikit sa pintuan sa harap. Ang mga pulang letra ay nagsasabi ng lahat ng bagay na hindi kailanman inamin ng sinuman sa pamilyang iyon. Kumatok pa rin ako. Inabot ng ilang sandali, pero sa wakas ay bumukas ang pinto ng may ingit. At nandun siya, ang nanay ni Mateo, si Doña Carmen. Walang perlas sa pagkakataong ito, walang lipstick. Tanging isang luma at pagod na sweater, tsinelas at mga mata ng isang taong naubusan na ng mga kwentong iimbentuhin. Kumurap siya sa akin na parang hindi siya sigurado kung totoo ako. Hindi ako nandito para makipag-away, sabi ko. Bumagsak ang balikat niya sa ginhawa at tumabi siya. Hindi ako nagtanong kung pwedeng pumasok. Lumuhod lang ako sa balkonahe. Inilagay ang kahon sa tabi ng pinto. Ano yan? Tanong niya, garalgalang boses. Mga litrato, lumang sulat. Kabataan ng anak ninyo karamihan. Tinitigan niya ito na parang kakagat. Sinabihan niyo akong itapon ito noon, dagdag ko. Hindi ko ginawa. Naisip ko na baka gusto ninyong kayo ang magdesisyon niyan para sa sarili ninyo. Hindi niya ito inabot. Tumingin lang sa ibaba, tahimik. At pagkatapos, nang hindi itinataas ang tingin, bumulong siya. Hindi ikaw ang naging problema kailanman. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nag-alok ng yakap o aliw. Hindi iyon ang layunin ng sandaling ito. Hindi ako ang kung sino man na sinabi ninyo, sabi ko ng mahina. Tumango siya. Walang depensa, kahihiyan lang. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa hagdan. Ang bota ko ay lumulutong sa basang daan. Ang lamig ay kumagat sa dulo ng mga daliri ko, pero tinanggap ko ito. Ipinaalala nito sa akin na nakakaramdam pa rin ako. Habang papalayo ako, nadaanan ko ang venue kung saan naganap ang kasal ni Mateo at Bea. Wala na ang magarang arko ng bulaklak. Ang mga trabahador ay nagkakarga ng mga folding chair sa likod ng van. Ang mga ligaw na talulot ay nagkalat sa lupa at isang ihip ng hangin ang nagpalipad sa kanila sa ere. Pink, puti, at ilang ginto na dahan-dahang umiikot na parang may isang bagay na kakatapos lang o baka hindi talaga nagsimula. Ibinaba ko ang bintana ko. Ang hangin ay presko, may halong amoy ng mga natirang rosas at basang kahoy. Hindi na ito amoy
pagdadalamhati. Pagdating ko sa bahay, nagsisimula ng lumubog muli ang araw. Ang truck ni Gabriel ay nasa driveway. Ang anak niyang si Ella ay nasa likod humahagikik habang hinahabol ang isa sa mga manok sa bakuran gamit ang kanyang malalaking bota. Nilagpasan ko sila, nakangiti ng kaunti sa sarili ko at nagtungo sa hardin. Tinangay ng hangin ang mga tuyong dahon. Pero alam ko kung saan ako pupunta. Doon, malapit sa puno ng pino, sa ilalim ng isang lapad na bato na minsan kong inilagay doon ng sadya, ay isang maliit na sobreng luma na sa panahon. Lumuhod ako at dahan-dahan itong inilabas. Ang dati kong wedding ring. Ilang taon ko na itong hindi isinusuot, pero hindi ko rin ito itinapon. Sa mahabang panahon, naging masyadong mabigat ito para isuot at masyadong masakit para pakawalan. Ang munting gintong singsing na yon ay dating parang pangako. Kinalaunan, isa pala itong resibo. Tumayo ako, naglakad pababa sa maliit na pantalan na nakausli sa lawa sa likod ng aming bahay. Ang mga tabla ay umingit ng mahina sa ilalim ng bota ko. Kalmado ang tubig. Isang manipis na layer ng hamog ang nakalutang sa ibabaw nito. Sinasalo ang liwanag na parang pilak. Hinawakan ko ang singsing sa kamay ko sandali, tapos binuksan ang mga daliri ko. Dumulas ito mula sa palad ko nang walang pagpigil. Isang maliit na kislap ng ginto na naglaho sa katahimikan ng halos walang tunog. Walang seremonya, walang luha, kapayapaan lang. Tumayo ako doon ng mas matagal, nilalanghap ang malamig na hangin, pinapanood ang pagkawala ng mga mumunting alon. Kinalaunan ng gabing yon, inabutan ako ni Gabriel ng isang tasa ng tsaa, habang si Ella ay naiidlip sa sopa sa tabi namin. Ang ulo niya ay nakasandal sa unan na may burdang mga sunflower. Hindi siya nagtanong kung ano ang ginawa ko sa araw na yon. Hindi na niya kailangan. May mga taong ipinapahayag ang pagmamahal gamit ang mga salita. Ang iba naman ay sa katahimikan. At mayroon ding mga pambihirang tao na ipinapahayag ito sa pamamagitan lamang ng pananatili. Sumandal ako sa armchair, hinila ang kumot sa aking tuhod at tumitig sa apoy na kumukutitap ng mahina. Hindi galit, hindi matagumpay, kundi malaya. Hindi ko kailangan ng paghihigante. Kailangan ko ng katotohanan. At minsan, ang pinakamayamang bagay na maaari mong maging ay ang pagiging malaya. At ang gate na yon, hindi ko na kailanman binuksan muli. Kahit minsan.